Morning. Hi, good morning ulit. Good morning ulit. Alam mo, hindi lang mga poste, puno at bubong ang napinsala ng bagyong Basyang kahapon. Ano pa? Eh naku, sa Laguna, di ba, napakaraming mga isda ang natagpo ang patay. Ay, mga nagluta ng isda kahapon. Doon sa mga fish pen, di ba, nasira? Oo, binibenta yata nila yun eh. Oy, naku, tingnan natin kung pwede pa. Ganyan din pala kaya sa ibang palaisdaan sa Southern Luzon. At kamusta naman ang presyo ng mga isda sa pamilihan? Di ba, may isda ka naman nung kumain? Oh, syempre naman. Oh, very good. Mas healthy yan. Yan alamin natin sa Mrs. Nawais na si Susan Enriquez mula sa Fishport ng Malabon. Go, Susan! Good morning. Good morning, Susie. Good morning, Arn-Arn ako, ha? Dahil po dito sa bagyong si Basyang, medyo yung mga lugar na nagkaroon ng pagkasira ng mga fish pen, alam mo, minsan nagiging dahilan yan para bumaba yung presyo ng isda. Pero syempre, yung mga isda na nahuhuli sa mga dagat, yan naman yung tumataas ang presyo. So, inalam mo natin ngayon at napag-alaman natin na yung mga tilapia ho dito, medyo tumaas ang presyo dahil mula sa dating presyo niya na 75, umaabot ho ngayon sa 90 hanggang 100 pesos ang kilo. Samantalang yung bangus, nakapagtataka na wala ho naging pagtaas dahil nanatili po ang presyo nito sa 90 hanggang 100 pesos. Samantala po ang galunggong ay nanatili sa presyong 90 hanggang 100. Dalagang bukid 120 hanggang 130. Ang talakitok po ay 160 hanggang 170 pesos per kilo. Maya-maya 150 hanggang 160. Samantalang yung espada, bihira naman natin tumakita sa mga palengke. 120 hanggang 130 pesos per kilo. Ang samaral na masarap na lagyan ng suka at bawang, maabot po sa 120 hanggang 130 pesos per kilo. At ngayon naman po ang presyo ng mga gulay dito po sa Malabon Fishport and Central Market. Ang sibuyas po ay naglalaro sa presyong 40 hanggang 50. Masarap po yan. Ano mo yung ipapaksiw mo yung ating tilapia. Ang bawang 120 hanggang 130 per kilo. Kamatis 40 hanggang 50 pesos per kilo. Ang kalabasa 20 hanggang 30 pesos per kilo. Masarap yan. At ang kangkong naman ay 5 hanggang 10 piso bawat tali. Samantalang ang sitaw po ay umaabot sa 20 hanggang 10 pesos ang bawat tali. So, pagka yung bangus isisigang, kailangan natin ng kangkong at sitaw. Ang baboy po dito, 120 hanggang 170 per kilo. Samantalang ang baka ay 160 hanggang 240 pesos per kilo. At sabi nga ho dito ng mga nagtitinda, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa presyo ng kanilang mga bilihin dahil unang-una, kaunti lang ho yung mga mangingisda natin na nakapalaot dahil nga masama ang panahon. At bukod dyan, medyo nahirapan din sila sa pag-deliver dito ng kanilang mga produkto, isda at mga gulay. Kaya medyo nagkaroon ho ng bahagyang pag-angat sa presyo ng ilang mga pangunahing bilihin. Yan po ay dahil dito sa bagyong si Basyang na lumabas na ho ng bansa pero hanggang ngayon medyo nararamdaman pa rin natin ang epekto. Live mula po rito sa Malabon Fishport and Central Market. Susan Enriquez, balik po tayo sa studio. Yan. Kung ang mga misis iniisip pa pamalengke, ito naman dapat i-check ng mga mister ang inyong mga bubungan. Nakasurvive man yan kay Basyang o hindi, mabuting i-double check pa rin yan. Kawawa naman talaga yung mga niliparan ng bubong. Oh. Simula pa lang po kasi ng typhoon season, kaya marami pang pagdaraanan ng inyong bahay. Kaya ito pong ilang tips para ma-repair ang mga nasirang bubong natin at mapatibay naman ang mga gawa pa. Ibibida pa sa atin yan ng ating handyman duo, sina Drew at Monica. Sige nga si Monica dapat Drew! nagpupok dyan. Hi Nakita mo sa guys. inyo? Nakagawa na kami ng bahay dito sa Quezon City. Oo, malapit-lapit nang matapos. Oo, pero mo after 1 hour and 30 minutes, medyo nakakompleto na Kulang tayo na lang ng yung bubungan. bubong. Kulang na lang ang bubong, kaya kasama natin ang isang roof expert, si Sir Billy Dingal. Yes, good morning, sir. Good morning po. Come join us Maraming po. salamat sa po kayo, pagdating nyo dito sa aming bubungan. Okay, sir. Ano ba yung mga kailangan na gamit para ma-repair natin ang mga bubong natin? Ito lang yung mga basic na requirement pag-repair ng bubong. Una, may tali tayo. Tali. Meron tayong straw. Straw. Kung walang tali, pwede straw. Alright. Bareta. Okay. Meron tayong Gunting. gunting. Meron tayong lagare. Mhm. Martilyo. Okay. May metro, may sealant. Pakob. Blind rivets. Meron tayong swala. Madami pala natin kailangan. Yan, kailangan natin Oo, lahat marami yan. pala tayong kailangan. Okay, sir, bakit natin kailangan lahat yan? Kailangan natin lahat yan kasi una-una,
gunting. Okay. Hindi naman natin kayang tupiin yan. So guguntingin natin Ang yero. ang yero. Pinag-usapan natin dito yung yero, di ba? Yero, Yes. yero. Okay. And we see na may different kinds of yero po yata tayong nakalagay dito, sir. Ano Ah, po ba yung ito- mga different kinds? Ito na- yung pinaka-ordinary, which is ito yung existing na pinag-match natin. Super loom tawag namin dyan. Ito naman, rib type. Ito yung pinaka-tile. Yan. Different types. Siyempre, depende na yan sa pagkatibay ba? Depende yan sa pagkakapal ng yero? Tama Yun, po yan. isa yun. Kaya pinakita natin to para kung anong existing na bubong, siya din ang ating ipapalit kung sakasakaling may isang pirasong sira. Okay. Alright, sirs, among the three na nakikita natin dyan, ano po yung usually nga ginagamit sa bahay? Ito, yan. Yan, Ito, nakikita okay. natin dito sa kabahayan, pati kapitbahay yan, nakikita natin. Ito yung medyo Ito yan. nakikita ko na kinakalawang. Di ba? May nakikita natin, Oo. paligid natin kinakalawang. Dahil syempre Correct. throughout the years, inuulan yan, inaarawan. So nagko-corrode. Oo. So ano nga yan, sir? Paano natin mapapalitan ang yero? Gaya nito, kunyari, kinakalawang, umaangat ang pako. Okay. Ipapakita ko sa inyo paano i-demonstrate. Yan yung kapag lumuwag Kunyari, yung umangat yero. yung pako. Since luma, hindi mo pwedeng bunutin muna. Huwag mo nang bunutin para hindi magala. Kasi meron tayong tinatawag na seismic movement. O seismic o tawag ng lindol, gumagalaw. Okay. Aangat yung Pwede pako. umangat yung pako. Pwede. Alright. So, pag Okay. umangat yung pako, ano po gagawin natin? Pag umangat yung pako, papakuan natin. Pero pag nakita natin umangat yung yero, kuha ka ng isang pako, may sealant, Mhm. tusok mo sa sealant, ganyan. Opo. Pag meron na, importante na may nandiyan yung sealant. Para pagpako mo dito, Ganun pala. dikit, andyan na siya. Nandiyan na siya. Dikit na dikit. Mas effective yan kaysa ipako mo muna bago mo lagyan ng sealant. May sealant na siya sa ilalim May eh. sealant siya sa ilalim at may sealant pa siya doon sa paikot ng Correct. ulo ng nail. Kaya ng pako. yung ulan, hindi makakapasok yung tubig sa ilalim. Ayan, speaking of ulan, karamihan talaga sa problema ng mga Pilipino, yung tulo, partner, kapag umuulan. So, sir, paano pag may tulo yung bubong? Ano pong Pag may kailangan tulo ang gawin? bubong, ito ang pinaka-importante Gamot. sa lahat. Ito yung gamot sa lahat ng tulo. Kahit sa anong tulo siya, kung saan banda yung butas, ito lang pantapat niyan. Sealant. Sealant din. Sealant din. Parang, okay. Bubong, sealant. Ay, pag may butas, sealant. Pako, sealant. Correct. Paano na pag kailangan mo palitan yung bubong mo, sir? Yan. Pag buo na. Kailangan